I bet a lot of people is judging me for what I have done. The post happened a year ago now, so nakakapagtaka kung bakit ngayon lang lumabas yun. To Maris, I was never mean to you or to anybody else. Wala akong intentions to hurt you in the first place. I knew something was off. Nagiging weird ka ng kilos minsan kapag nasa labas tayo. Nawawalan ako ng gamit, laptop, phone, wallet, money, and signature bags, clothes, and shoes. Madalas din ako nagtataka kung ba't biglang nasisira yung mga damit kong fit sa akin. Or I should say, na hindi kasya sa'yo. Madami na ako nadidinig about you backstabbing me. But you know what? I kept my mouth shut. Those people doesn't matter to me anyway. You do. Kaya kahit ang dami-dami kong nadidinig sa iba tungkol sa pinagsasabi mo sa akin, tinatanggap kita ng nakangiti sa buhay ko. I often invite you pa nga for meals. Alam ko kasing walang matinong pagkain sa inyo. At ayaw kita magutom. Kailan ba yung time na pinag-shopping ako ng daddy ko na wala akong binigay sa'yo? Nakakalungkot na mahal kita kasi wala akong kapatid. At mahal ka din ng parents ko kasi alam nila yung hirap ng buhay mo. But seriously, is that enough reason to fuck me up? Naiinis ka kasi most people wants to be friends with me? Di mo ba naisip na sa dami ng mga taong yun, ikaw pa din ang pinipili kong maging kaibigan? I'm so sorry if you weren't born with a pretty face, but is it my fault? Tinutulungan naman kita. Oo, sa mall lang nabili yung kung anumang beauty products na binibigay ko sa'yo, pero alam mo, kung gusto mo naman yung mga products na binibili ng mom ko sa akin, madaling magsabi. You're sulking about you not having a good education? Inoffer kang pag-aralin ng parents ko Ipasa mo lang yung exam. Kasalanan ko din bang di mo nagawa? Di mo maranasan na may masayang pamilya? Did we ever fail na iparana sa'yo yun kapag nasa amin ka? I loved you. Alam mo yan. Kaya ni katiting na doubt about sa stolen things, hindi ko iniisip na ikaw. In fact, iniisip ko na isa sa mga klase ko na madalas ko invite over sa bahay. But you know what's worse? Yung assignment na pinagpupuyatan ko, may spill ng juice kinabukasan. Yung outputs ko na deadline bukas biglang nawawala. Yung pinagpaguran kong projects biglang sira. Alam bang hindi nakaabot yung grade ko for valedictorian? If you only knew, disappointed lahat ng tao sa akin that time. At nasan ka nun? Sinisiraan mo na pala ako. The things na nakita mo, yung flowers, chocolates, and bear, hindi galing yun sa manliligaw o friends. In fact, just like you, wala akong natanggap din. Yung nasa table, those are cursed object, all of it. Yes, it is supposed to be a trap sa nagnanakaw ng gamit ko. Reason why I invited classmates that day. Didn't know na ikaw din pala. Nakakalungkot yung nangyari sa'yo. I was expecting an apology but I got a pathetic made-up story instead. I got so busy those days kasi ayaw kitang makita. If you're wondering where the necklace is, matagal na siyang nasa akin. Huwag mo na akong hanapin kasi di mo din ako makikita. Literally. Sorry if kailangan pang umabot sa ganito. You won't probably see this confession since that is the price of what you did. Pero I hope your sister can read it for you. I realize that I'm better off with other friends that is like me since I don't deserve a stinking ugly garbage such as yourself. Salamat sa lahat ng memories, Maurice. Sigh.
Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.